Magandang araw, Sir Casper. Sa buhay, kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, mabuti rin ang ibabalik sa iyo. Gaya ng karanasan ko na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jessa. Nasa 22 ako na mangyari ito. May asawa na ako pero wala pa kaming anak noon dahil nahihirapan akong magbuntis. Taong 1978, nang mangyari ito sa isa sa mga bayan ng Capiz. Ang mga pangalan na babanggitin ko ay hindi nila tunay na pangalan. Negosyante kami ng aking asawa na tawagin na lamang natin sa pangalang JR. Bukod sa pagiging negosyante, may-ari rin kami ng mga iilang ektaryang lupain. Laging masagana ang aming ani. Kaya naman nabibigyan naming ng hanap buhay ang mga mamamayan sa aming baryo. Isa rin kami sa mayamang pamilya sa aming bayan. Kaya labis-labis ang pasasalamat sa akin ng mga kabaryo ko. Dahil hindi kami kuripot pagdating sa sahod. Isang hapon yon, nilapitan ako ni Gemma at nakiusap na umuwi muna sa kanila dahil naoperahan ang anak nito at kailangan ng magbabantay dahil nagtatrabaho ang kanyang asawa. Sumang-ayon naman ako. Walang problema sa akin yun, Gemma. Kailangan mo rin unahin ang pamilya mo. Mag-iingat ka. Bilin ko sa kanya. Paano po iyan? Wala akong kapalit. Ako na ang bahala doon. Sandali at may ibibigay ako sa'yo. Binigyan ko si Gemma ng pera para pang dagdag gastusin sa kanyang anak. Labis-labis ang pasasalamat niya sa akin. At dahil wala na si Gemma, kinausap ko ang mga trabahador ko kung may kakilala sila na pwede kong maging katulong. Sinabi nila na magsasabi daw sila kapag may naghanap ng trabaho. Isang araw noon ay pumunta ako ng palengke. Habang namamalengke, may isang babae na namimili sa kabila na tinatawaran ang binibiling isda. Naawa ako sa babae dahil mukhang walang-wala siya. Lumapit ako at sinabing babayaran ko ang bibilhin niyang isda. At nang maibigay ang bayad, binigay ko na iyon sa babae. Maraming salamat po, ma'am. Gusto kasi ng anak ko ng isda. Mag-isa ko lang kasing binubuhay ang anak ko. Tama nga ang sabi nila na napakabait mo. Sana marami pang maging kagaya mo. Puno ng pasasalamat na sabi niya. Sinabi ko naman na ayos lang iyon. Nagpakilala siya na alis. Mukhang kailangan mo ng trabaho, tanong ko. Nagulat ang babae at tumango-tango. Ano pong trabaho yun, ma'am? Tanong ni Alice. Gusto mo bang maging katulong ko? Naghahanap kasi ako ng katulong kasi umalis yung dati kong katulong. Kaagad na sumang-ayon ng babae. Sinabi ko bukas na siya magsisimula sa trabaho. Ibinigay ko ang eksaktong address ng bahay at pumunta na lang siya roon. Labis-labis ang pasasalamat niya bago siya umalis. Masarap sa pakiramdam na makatulong ng kapwa. Nang sabihin ko yun sa aking asawa, pumayag naman siya. Basta wag ka basta-basta magtitiwala ha, lalo at hindi mo kilala. Bili ng aking mister na si JR. Sinabi ko naman na mag-iingat ako. Kinabukasan dumating nga si Alice. Tinuruan ko siya ng mga kailangan niyang gawin. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Pagbubutihan ko po ang aking trabaho at sisikapin na magawa ng maayos. Naging maayos naman ang trabaho ni Alice. Masinop siya sa mga gawaing bahay. Hanggang isang gabi, napagpasyan kong pumunta sa imbakan ng kamote para tignan iyon. Wala kasi ang asawa ko nun. Bumiyahe siya sa Karatig Lungsod para ibenta ang sako-sakong ani na kamote. Pumasok ako sa loob ng kamalig. Nahinto ako ng pakaramdam ko'y may nakatingin sa akin. Hanggang sa lumabas ako ng kamalig at inilawan ng labas. Nang wala akong mapansin, umalis na rin ako.
Pero medyo nakakalayo na ako nang maramdaman ang malamig na simoy ng hangin. Nung una hindi ko na lamang iyon pinansin at natulog na lamang. Kinabukasan habang kumakain, pansin ko ang mga sugat ni Alice sa kanyang kamay. "Anong nangyari dyan?" tanong ko. Tinignan naman ni Alice ang kanyang kamay. Nagyuko siya ng ulo. "Allergic po kasi ako sa asin, ma'am. Bawang at luya po," sagot niya. Nag-aalala ako kaya tumayo ako at tinignan iyon. Namumula iyon at may maliliit na sugat. Kinuha ko kaagad ang first aid kit at ginamot iyon. Sinabi ko na siya na ang bahalang maglinis ng bahay at ako na sa pagluluto. "Maraming salamat po, ma'am. Napakabait niyo po talaga. Sana matumbasan ko ang mga naging kabutihan ninyo," maluhaluhang sabi ni Alice. Ngumiti ako at sinabing ayos na sa akin na mapagkakatiwalaan siya. Mahirap kasi makahanap ng mabuting katulong sa totoo lang. Matapos kong gamutin ang mga sugat niya, niyakap niya ako ng mahigpit at nagpasalamat. "Wala iyon, ikaw na lang ang magluto ng ulam mo kung sakali," bilin ko naman. Sumang-ayon naman si Alice. Isang araw, nagtungo ulit ako sa palengke para bumili ng stock ng mga pagkain. Nang mabili ang dapat bilhin, umuwi na rin ako. Pumasok ako ng bahay at nagtungo sa kusina. Natigilan ako ng parang may kung anong naririnig na kumakain. Pagkapasok ko, nanlaki ang mga mata ko nang makita si Alice na may hawak na karne at medyo duguan ang kanyang kamay. Nakatalikod kasi siya kaya hindi niya ako napansin agad. Kaagad akong nagtago sa likod ng drawer. Ilang sandali ang lumipas at narinig ko ang pagbukas ng pinto ng CR. Kaya nagmadali akong lumabas ng kusina at nagdungo sa kwarto. "May kasama kaming aswang. Aswang si Alice," pagkausap ko sa aking sarili. Nanginginig ang mga kamay ko at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Huminga ako ng malalim at pinakalma ang sarili bago nagtungo ulit sa kusina. Nakangiting binati ako ni Alice. "Kumain ka na ba? Sabay na tayong kumain," alok ko sa kanya. "Nako, hindi na ma'am. Tapos na po akong kumain. Ipaghahain ko na lang po kayo." Na mga sandaling iyon ay nakaramdam ako ng takot. Pero nagtiwala ako. Dahil kung talagang gusto niya kaming hawaan o gawa ng masama, ginawa na niya iyon noon pa. Ramdam ko naman na mabait siya. Nang gabing iyon, sinabi ko sa aking asawa ang nalaman ko. Hindi ko pwedeng ilihim iyon kay JR. "Sigurado ka ba na mapagkakatiwalaan siya? Kung hindi, kailangan na natin siyang paalisin dito," seryosong sabi ng aking asawa. Wag mo na natin siyang husgahan. Wala pa naman siyang ginagawang masama sa atin, Jay. Mabait siya sa atin," sagot ko naman. Kaya pala sinabi niya na allergy siya sa bawang, luya at asin, dahil aswang pala siya. Sa iyo ko ipagkakatiwala ito, Jessa. Pero kapag gumawa siya ng bagay na hindi maganda, magpasensyahan na lang tayo. Hindi ako mag-aalinlangan na patayin siya. Tandaan mo yan. Tumango ako at sumang-ayon sa sinabi niya. Basta sinabihan ako na mag-ingat na lamang. Pero nang gabing iyon nun, naisip ko na sabihin kay Alice na alam ko ang tungkol sa kanyang pagkatao para hindi siya mailang sa amin. Lumipas pa ang mga ilang araw bago ako naglakas ng loob na kausapin siya. Naghuhugas siya ng pinggan ng mga sandaling iyon nang pumasok ako sa kusina. "Alice, pwede ba kitang makausap? May mahalaga akong sasabihin sa'yo." Tumigil siya saglit sa ginagawa at hinarap ako. Umupo siya sa harap ko at tinatanong ako kung ano ang mahalaga kong sasabihin. "Sino ka ba talaga o ano ka, Alice?" Umas tamang tanong
Ano ka ba talaga? Nagdududang tanong ko. Bahagyang natigilan ng babae hanggang sa ngumiti siya at nagyuko ng ulo. Sabi ko na po at kakausapin ninyo ako. Nung isang araw nakita ninyo ako na may kinakain na karne, di po ba? Naramdaman ko po kasi ang presensya ninyo. Inintay ko po talaga na kausapin ninyo ako para masabi ko sa inyo ang pagkatao ko. Sabihin mo sa akin, nasa lahi niyo ba ang pagiging aswang? Baka may balak kang gawan kami ng masama at kinukuha mo lang ang loob ko. Ngumiti lang si Alice at nagsimula ng magpaliwanag. Nagtrabaho daw siya bilang katulong sa Negros kung saan nakilala niya ang kanyang boyfriend. Hindi niya alam na may lahi pala itong aswang. Nang malaman niya iyon ay umalis kaagad siya roon, pero hindi niya akalain na nahawaan na siya. At dahil ipinagbubuntis niya ang kanyang anak na mga panahong iyon, ay hindi siya nagamot ng albularyo. Kasi kapag susubukan daw, baka madamay pa ang anghel. Kaya wala na siyang nagawa kundi tanggapin iyon. Dahil kumalat ang hawa sa kanyang katawan, hinawakan ko ang kanyang kamay. Nalulungkot ako sa nangyari sa iyo. Naniniwala ako na wala kang balak na masama sa amin. Dahil kung meron man, ginawa mo na sana iyon. Nakangiti kong sabi. Naiyak si Alice. Niyakap ko siya ng mahigpit at sinabing tanggap namin siya at bibigyan ng sariwang karne bilang pagkain niya. Kada isang beses sa isang linggo. Labis-labis ang kanyang pasasalamat sa akin. Hanggang sa isang hindi inaasahang pagkakataon ang nangyari. Nagkaroon ng problema si Mister. At ang isang buyer, masyado daw mataas ang benta ng kamote. Hindi ko pwedeng babaan ang presyo ng kamote dahil malalaki ang mga yan, sagot ng aking asawa. Umatras ang lalaki. Nagalit ang aking asawa dahil hindi marunong tumupad ng usapan ng lalaki. Sa susunod po ay marunong kayong tumupad ng usapan dahil bago ko pinunta rito ay napag-usapan na po natin ang presyo. Galit na sabi ni JR. Aba, sa hindi ko nga gusto ang presyo, ibenta mo na lang sa iba. Para hindi na mapunta sa away, hinila ko na ang aking asawa at pumasok sa sasakyan. Hindi mo na kailangan makipag-away. Maghanap na lang tayo ng panibagong buyer. Jessa, paanong hindi ako magagalit? Madamay pa tayong stock na kamote at kailangan natin iyon maibenta. Naiinis na sabi ng aking asawa. Kahit pa paano ay naibebenta namin ang mga natirang kamote. Ngunit napansin namin isang umaga na may ilan sa mga sako ng kamote ay nabutas. Kung kaya't kumalat ang mga iyon sa lupa, may mga kagat kaming napansin roon. Saan galing itong kagat na ito? Hindi naman ito kagat ng insekto. Napuna ko. Mapapansin na galing sa matulis na bagay ang nasa kamote. Hanggang sa maalala ko si Alice. Kumuha ako ng isa. Sinabi ko sa aking asawa na mukhang aswang ang may gawa niyan. Ipapakita ko ito kay Alice. Baka may alam siya. Nang ipakita ko kay Alice ang kamote, tinignan niya ito ng maigi. Isang aswang nga po ang may gawa nito, ma'am. Pero hindi po ako ito, ha. Kilala niyo naman po ako. Hindi ko ito magagawa sa inyo. Sa dami ba naman ang naitulong ninyo sa akin? Paliwanag ni Alice. Sinabi ko na naniniwala ako sa kanya. Nagpresenta si Alice na magbantay ng gabi. Sinabihan ko na hindi na kailangan. Isasara na lang ng maayos ang kamalig. Hindi pa kasi uso noon ang masyadong secured na kamalig. Pero kapag naulit pa po, ma'am, magbabantay na po ako roon. Hindi ko po hayaan na masira ang mga ani ninyo. Hindi na kailangan, Alice. Baka mapano ka pa. Konti lang naman iyon, kaya siguradong mauubos na rin. Ang mahalaga ay ligtas tayo. Paliwanag ko naman. Ngunit na mga sumunod na araw, ganoon pa rin ang nangyari.
Kaya pumayag na kami nang magpresenta si Alice na magbantay sa kamalig. Subalit nag-aalangan ako nun. "Wag na, baka mapahama ka. Ayoko mangyari iyon." "Ma'am, kailangan natin gawin ito para malaman natin kung sino ba itong aswang na gumagambala sa inyo. Kung hindi natin ito aaksyonan, kawawa ang negosyo ninyo." Paliwanag ni Alice. Wala kaming nagawa kundi ang pumayag, pero sinabihan namin siya na hindi siya nag-iisa. Nakamasid lamang kami sa kanya at handa siyang tulungan kung sakali man. Nang gabing iyon ay nagtulungan kami ng aking asawa para mabantayan si Alice. Naghanda na ang mga ilang armas kung sakali man, hanggang sa marinig namin ang malakas na sigaw ni Alice. Kaagad kaming lumabas ng bahay at tinungo ang kinaroroonan niya. Natigilan kami nang makita ang dalawang aswang na nagngingit-ngit sa isa't isa. Magkasing laki lamang sila. "Alice, tutulungan ka namin!" sigaw ko. Tumingin siya sa akin at umiling. Sumugod ang aswang sa babae. Mabilis naman na nakailag si Alice at napuruhan ang aswang. Nahirapan itong tumayo. Sumugod ulit si Alice pero nadaplisan siya, dahilan para siya ay manghina. "Alice!" Mabilis kaming lumapit ng aking asawa at hinampas ng buntot pagi ang aswang, dahilan para masugatan siya ng malaki. Mabilis na nakatayo ang aswang at sinipa ang aking asawa at tumilapo naman siya. Lumapit sa akin ang aswang at akmang aatakihin ako. Ngunit nagtungo sa harapan ko si Alice at isinangga ang kanyang sarili. May mga lumapit sa amin na mga lalaki. Sila ang mga trabahante namin sa kabilang kamalig di kalayuan. Pinalibutan nila ang aswang at pinaghampas ng dala nilang kahoy at bato. Kaagad kong nilapitan si Alice at tinignan ang kanyang malaking sugat. Kaagad ko yung tinalian ng tela para hindi siya maubusan ng dugo. Lumapit ang aking asawa na paika-ika. Tinulungan ako ng aking asawa na madala siya sa bahay para gamutin kahit nanghihina siya. "Namumutla siya, Jay. Anong gagawin natin?" Kinakabahan kong tanong. "Ma'am, hindi niyo na po ako maisasalba dahil may lason po ang itinarak niya sa akin na punyal. Ramdam ko ang lason sa aking katawan." Umiiyak na ako noon. Hindi ko siya kayang mawala. Kaya nakiusap ako sa aking asawa na dalhin siya sa pinakamalapit na albularyo. Sinabi ni Alice na hindi na kailangan dahil hindi basta-basta mapapagaling ang kanyang laso na naitarak sa kanyang katawan. Nangingitim ang kanyang labi kaagad-agad. Nanginginig na rin ako ng mga sandaling iyon. "Ma'am, kayo nang bahala sa anak ko. Kunin niyo po siya kay mama," pamamaalam ni Alice. Sinabi ko na hindi ko pababayaan ang kanyang anak. Ibibigay ko ang magandang kinabukasan dito. At nang tuluyan ng pumikit ang mga mata ni Alice, ay doon ako napaiyak ng malakas. "Maraming salamat sa ginawang pagliligtas mo sa akin, Alice. Pangako, gagawin ko ang lahat para sa anak mo at bibigyan ko siya ng magandang kinabukasan. Hindi mawawala ng saysay ang ginawa mong kabayanihan." Iniwan muna namin si Alice sa kanyang silid at bumalik sa kamalig. Gusto kong malaman kung sino ang aswang na naisirain ang aming negosyo. Sigurado ako na isa siya sa mga pinagbebentahan ng aking asawa. Unang pumasok sa isip ko ang lalaking nakaaway ng aking asawa. Dahil sa hindi nito pagbili sa kamuting na pagkasunduan. Pagkarating namin doon sa kamalig, may lalaking nakasandal doon na duguan. "Na ganyang tao po kanina noong napuruhan na namin ng gusto, ma'am," sabi ni Tikoy na isang binatilyo. Tinignan ko ang lalaki. Siya yung lalaki na hindi napagbigyan ang gusto niyang halaga ng kamote. "Wala naman kaming nagawang masama sa iyo para gawin ito sa amin. Pare-paras lang tayong kumakayod para sa pamilya natin. Dahil sa iyo, namatay ang aming katulong." Galit na sigaw ng aking asawa.
Akmang susuntukin niya ito, pero kaagad ko na siyang pinigilan. Walang mangyayari kung init ng ulo ang paiiralin. Hayaan natin ang batas ang humusga sa kanya, Jay. Walang nagawa ang aking asawa kundi pumayag sa gusto ko. Pero hindi pumayag ang aking mga tauhan, lalo na nung dumating na ang mga nakiusyosong kapitbahay. Kaagad nila itong pinagtutulungang pampasin hanggang sa may nagpresenta na kukuha ng gaas. May mga nagsikuha ng kahoy, mga langkay ng niyog. Kahit anong pagmamakaawa ng lalaki at hihingi ng tulong, ay hindi siya pinapakinggan ng taong bayan. Inampas siya ng inampas, binuhusan ng gas. Inihagi sa mga kahoy na nakaumbok na at sa mga langkay ng niyog. At saka sinilaban. Katakot-takot ang alingaw-ngaw ng boses nang sumigaw ito ng napakahaba. Nakakanginig at nakakatindig ng balahibo. Bumalik ako sa bahay at hindi ko kinaya. Muling naiyak ako nang makitang wala nang buhay si Alice. Dahil sa magandang katangian na ipinakita sa akin ni Alice, binigyan ko siya ng maayos na burol. Pumunta ang kanyang ina at anak. Humingi ako ng dispensa sa ginang dahil sa amin, kaya nawala ang kanyang anak. Hinawakan niya ang aking kamay. Ganyan talaga si Alice. Mabait sa kanya. Itinuring niyo siyang hindi iba kahit na aswang siya. Nangako naman ako sa ginang na ako ang susuporta sa kanila sa mga pangangailangan, maging ang pag-aaral ng kanyang apo. Pero gusto ng ginang na maging katulong ko para may kapalit ang pagtulong ko sa kanila. Naging maayos naman ang libing ni Alice. Namatay man si Alice pero ang alaala niya ay mananatili sa aking puso magpakailanman. Na nagkaroon ako ng tapat na katulong kahit na aswang. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. God bless po sa inyo hanggang sa susunod na kwento. Ingat palagi. Huwag kalimutan magkape ha.